Ang suggestion ko nga kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi na siya paalisin ng tao, kagaya na nangyari sa parents niya. Sana nga mag-resign na siya. Kasi kung nag-resign si Bongbong Marcos, tapos na ang problema ng Pilipinas. Pero I don't think he will resign. He will not resign. Bakit? Baon siya. Ako naniniwala. At ang milyong taong bayan that he is one of the masterminds. Hindi naman po pwedeng wala siyang alam. Hindi po pwedeng hindi siya nakinabang dun. Naghatid nga ng pera Di ba? Ano yun? Hindi niya alam. Andun yung anak niya, congressman. Ang bait niya. Nagnanakaw ang pinsan niya at si Saldico, siya hindi. Wow. Kaya, opinion ng taong bayan, including me, sabit siya. Kaya he will try to hold on to his power. Hindi yan magre-resign ng kusa unless talagang mawalan na siya ng mandato. Mawala na yung suporta ng taong bayan sa kanya. Ayaw na siya talaga. At katulad nung nangyari sa kanyang tatay, pinaalis na ng taong bayan. Hindi po tayo nagsasabi ng illegal dito Doon lang tayo sa legal. Okay? Kasi po pwede naman na mapaalis siya. Sobrang sigaw ng taong bayan, baka maging successful yung rally na gaganapin. Possibly, 3 days yun. At yung 3 days na yan, delikado yan. Maraming babaliktad dyan. At alam nyo ang politiko? Alam nyo weakness ng politiko? Boses ng taong bayan. Pag nakita na nilang alanganin si Bongbong Marcos, iisa-isa na yan lilipat. And then they will support the rally. Mawawalan to ng power. Pero, it's not easy. Pwede ring ma-impeach. Di ba? Pag bumitaw na, yung mga tao dyan sa kamara, kahit medyo imposible, pero tatandaan po natin, swapang din yung mga yan. Gusto niyan, yung karir nila magtuloy-tuloy. Pag nakita nila na talagang wala nang pakinabang to si Bongbong Marcos, ayaw na talaga ng taong bayan, magsisibaligtaran yung mga politikong yan, pwedeng ma-impeach. Mauna pa siyang ma-impeach kay BP Sara. No? So, abangan natin. Pero mas maganda nga na mag-resign siya. Pero parang napaka-imposible. Next po. Alam nyo, dito pa lang, 16,400 na police ide-deploy sa rally sa November 16 and 18. Alam nyo, ito gusto kong bigyan ng komentaryo. Dito pa lang, kitang-kita na po natin na alam ng gobyerno ni Bongbong Marcos, delikado na siya. Ninenervyos na siya. Isipin mo 16,400 police. Sa rally lang yan. Ibig sabihin, malakas. Ibig sabihin, alam niya, delikado siya. At alam natin, kinakabahan na si Bongbong Marcos. Kahit ano pa ang sabihing pambobola ni Claire, walang maniniwala na hindi na kinakabahan si Bongbong Marcos. And we can see hope. We can see something good will happen on this rally. And hopefully, may mga matataas na tao magsibaligtaran na legally na talagang ipanawagan na ang paglaban sa korupsyon. Yung totoo. Hindi yung paglaban sa korupsyon na katulad ni Risa, ni Ridon. Hindi po ganun. Yung totoo.
'Di ba? Kitang-kita natin, kinakabahan na sila diyan. Delikado sila. Kaya nga may nakapagsabi din sa akin, yung mga guilty, isa-isa na yang magsisialisan bago mag-rally sa Linggo. Para kung ano man mangyari, nasa ibang bansa sila. Yung perang ninakaw nila, naisubi na. Yan ang usap-usapan dyan. Dahil nobody knows what will happen dito sa rally na yan. Again, napakaganda po ng mga senyales na nakikita natin. So, tulong-tulong po tayo. Let's go there. And let's fight for our rights. Next po. Yan. Ito, isa pang dahilan bakit may rally. Alam mo yung dolyar? 59 na kasa isang dolyar. Pinakamataas po ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Baka sasabihin na naman ng mga tatanga-tangang congressman dyan, hindi naman mataas. Hindi naman bumagsak ang peso. Mataas lang talaga ang dolyar. Ngayon, kahit anong gawing pilipit sa explanation ni Claire o kahit anong pagtatanggol ni Claire na gawin dito, bumabagsak po ekonomiya natin. Ibig sabihin, humihina ang peso. Bumabagsak ang ekonomiya. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Connected po ito sa rally. Kaya may magrarally. One of the reasons, etong bagsak na ekonomiya. At yung bagsak na ekonomiya, ang ipinapakita niyan ay kawalan ng tiwala sa gobyerno. Hindi na nyo po makakailayan. So, Marcos, fasten your seatbelt. May magandang mangyayari. Next po. Ito rin, ibalita ko, gusto kong bigyan ng komentaryo dahil ang China po ay nagbigay ng $2.4 million relief aid sa Pilipinas after deadly typhoons. Yung China na pinagbibintangan nating masama sa Pilipinas, tumulong pa sa Pilipinas. Yung Amerika, until now, walang tulong. Yung EDCAng nangako na magiging karamay natin pagka merong natural disaster, wala pa rin tinutulong. Yung China nagbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung China, tinaasan pa ang taripa natin. Tapos si Bongbong Marcos, binabanatan ng China pero makikipagkamay. Tingnan nyo, sino bang sumakop sa atin? Amerika o China? Hindi na po ito usapin. Pro-China ka, gago! Walang ginagawa ang China sa atin. Tanga mo kung naniniwala ka na talagang sinasakop tayo ng China. Dahil wala naman tayong problema sa China before pumasok yan si Bongbong Marcos sa istorya. Nagpakaloko kayo doon sa naratibo na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. At sinasakyan ng dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong Marcos para ibintang sa mga Duterte. Isipin mo, China, gusto nyong magalit ang Pilipino, pero tinutulungan tayo ng mga nasalanta ng bagyo. Pero mga politiko natin, sila ang dahilan kaya tayo nasasalanta ng bagyo. Pilipino, nagnanakaw, kinukurakot ang pera ng kapwa Pilipino. Ang China, nagbibigay para tulungan tayo sa typhoon. Pilipino, kayo ang dahilan kaya namamatay dahil sa typhoon. Gusto nyo, tapos babanatan nyo naratibo. Hindi ba kayo nahihiya sa balat nyo? Naratibo nyo masama ang China? Sinong mabuti? Si Tambi? Maganda ang nagawa ni Tambi? Dahil dyan sa flood control projects? Maganda ang nagawa ni Bongbong Marcos dahil sa flood control projects?
Nagbebenta pa nga 20 pesos na bigas, nasa lantana, animal. China tumutulong sa atin. Di ba? Asan yung pinagmamalaki yung Amerika? Gusto nyo pang girahin ng China? Tanga. Si Bunuan nga, hindi nyo kayang bantayan, nakakalayas. Gigirahin nyo pa China. Mga wala kayong silbi. Kayo ang pasakit sa Pilipinas, pabigat kayo sa Pilipinas.